Grabe guys! Natalo ng China ang US sa isang encounter sa South China Sea. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang susunod na giyera sa South China Sea ay maaaring manalo ang China na hindi nagpapaputok ng kahit isang bala? Imagine mo, yung pinakamalakas na military sa mundo, bigla na lang mawawalan ng power sa isang pindot lang. Parang sci-fi, di ba? Pero hindi to katang-isip guys. Pagkatapos ng video na to, maiintindihan nyo kung paano posibleng nabago na ng China ang rules ng modern warfare at bakit nagpapanik na ang US Navy para humabol. Pero promise, yung pinakamalaking shock, sa dulo nyo lang malalaman. Yo! What's up mga PH Warriors at Curious Peeps? Today, pupunta tayo sa isang mundo na parang galing sa Tom Clancy novel. Pero totoo to lahat. We're talking about electronic warfare, o EW para short. At nako, may kwento ako sa inyo. Pero una, i-breakdown natin to. Ano ba talaga ang electronic warfare? Isipin mo na parang naglalaro ka ng pinakamatinding taguan, pero instead, na nagtatago ka sa likod ng puno. Nagtatago ka sa likod ng radio waves at signals. Ang EW ay tungkol sa pag-control ng electromagnetic spectrum. Yung invisible na mundo ng waves na nagdadala ng lahat, mula sa paborito mong radio tunes hanggang sa top-secret military communications. Now, ito na ang juicy part. Remember nung bumisita si Nancy Pelosi sa Taiwan noong 2022? Well, tinry ng Chinese military na i-track yung eroplano niya, pero hindi nila nagawa. Halos lahat ng electronic warfare ng PLA ang nag-failed na mag-function dahil sa electronic interference galing sa mga escorts ni Pelosi. Bakit? Kasi may electronic escort siya na parang invisible force field. Ginajam yung radar ng China at pinapanatiling safe si Pelosi. Parang pag-flex yun ng US electronic muscle na nag-iwan sa China sa dilim. Malaking sampal sa kanila ito, kaya dinibdib nila ito. I know, sobrang nakakatakot to mga kabayan kasi todo workout ang China sa electronic gym since then. At noong December 2023, nag-flex din sila pabalik sa paraan na pinagpapawisan na ng bala ang US Navy. Ngayong buwan, may report ang South China Sea Morning Post about China's enhanced EW capabilities, kung paano nila ito ginamit sa isang incident kung saan nagkaroon ng encounter sa pagitan ng isang US Navy EA-18 Growler, isa sa pinaka-advanced na electronic warfare plane sa mundo, lumalaban sa isang Chinese Type 055 cruiser na tinatawag na Nanchang. Ano ang trabaho ng Growler? I-jam ang enemy radar at communications. Parang sinusubukan mong sumigaw sa isang maingay na classroom, pero gamit ang radio waves. Pero here's the twist na magpapagulantang sa nyo. Yung Chinese ship, hindi lang naka-defensive move, baka nga na-outmaneuver pa niya yung Growler. May official report tungkol sa Nanchang na nag-confirm nitong bagong tactical move. Yung barko, lumabas sa traditional formation nila, nag-advance ng 100 nautical miles sa unahan, at with the support ng mga puwersa sa likod, hinarang nila yung US Aircraft Carrier Task Force para hindi makapasok sa Chinese exercise zone. Siyempre, nag-respond ang US military. Nag-deploy sila ng carrier-based aircraft. May mga videos na pinalabas ang China na nagpapakita na baka gumamit yung EA-18G ng combat mode na tinatawag na jamming while accompanying. Parang gumawa sila ng formation kasama ng ibang warplanes, tapos nag-conduct sila ng noise jamming o kaya nag-release ng maraming false target signals para ma-confuse yung Nanchang. Pero kahit ganun, yung ginawa nila, yung radar system ng Nanchang ay tuloy-tuloy pa rin gumana ng normal at successfully na-lock-on niya yung main target sa US fleet. According sa isang commander na nasa loob ng Nanchang, yung mga US ships at aircraft ay umatras. Hindi nagtagal, matapos nilang tanggalin yung protective covers mula sa vertical launching system nila. Which means, nakalock-on na ang isa sa mga ships ng US
nagbukas na yon cover sa launching pad ng Nanchang. Papaliparin na lang yung mga missiles. Of course, pwede pa rin ituloy ng US ang pagpasok sa zone ng China since may passive at active defense sila. Pero that means, gera na. Which is isang bagay na I think iniiwasan ng Biden administration. Ang key point dito is natalo ang US sa electronic warfare. Paano? Sa pamamagitan ng secret weapon na kayang magpabago sa takbo ng laro. AI-enhanced radar. Now, baka iniisip nyo, AI, di ba yan yung pangtalo lang sa tao sa isang chess game sa phone? Pero sa warfare, ang AI ay parang pagbibigay ng supercomputer brain sa radar mo. Pwede siyang mag-adapt, matuto, at maging mas matalino sa mga jamming attempts ng kalaban in real time. Parang naglalaro ka ng chess laban sa kalaban na nakakakita ng 10 moves ahead. And matapos, ang incident na yan, natanggal sa posisyon sa US Navy. Si William Coulter, commander ng US Electronic Attack Squadron 136 na nakastation sa USS Carl Vinson. Ang sabi ng South China Morning Post, possible na ang EA-18G na na-encounter ng kanilang Nanchang cruiser ay galing sa squadron ni William Coulter. Pero ito ay galing sa state media ng China. So it's either hindi ito ginawang public ng US or propaganda lang ng China. Ayaw ko maging biased, so kayo na lang ang mag-judge, guys. Ano sa tingin nyo? Ayaw ba ito ipaalam sa public ng US or isa lang to propaganda ng China? Gusto ko malaman ang sagot nyo sa comment below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mind-blowing tech at defense insights. Now, sa next segment ng ating video, mas lalo pang lumala. Remember, nung sinabi ko na hindi matrack ng China yung eroplano ni Pelosi? Well, nag-develop na sila ng bagong EW equipment na pwedeng mag-detect, mag-decode, at mag-suppress ng enemy signals ng mas mabilis kaysa dati. We're talking about technology na pwedeng mag-monitor ng frequencies hanggang sa gigahertz range. Yan yung napakataas na range ng spectrum para magkagulo sa Starlink satellites ni Elon Musk. Ngayon, baka nagtataka kayo, paano nakakatch up ang China ng ganun kabilis? Well, ito na yung interesting part. Hindi lang sila nagde-develop ng bagong tech, binabago nila yung buong laro. Gumawa sila ng tinatawag ng mga experts na kill web. Imagine mo yung web ng gagamba, pero bawat strand ay ibang weapon o sensor. Kung may isang part na mabigo, yung iba ang papasok. Parang lumaban ka sa Hydra, putulin mo yung isang ulo, dalawa ang papalit. Ito rin ay isa sa mga components ng kanilang Multi-Domain Precision Warfare, o MDPW for short, na kung saan ang layunin nito ay to disrupt yung mga kill chains ng US sa pamamagitan ng pag-target ng kanilang information nodes tulad ng satellites at aircraft sa pamamagitan ng kinetic weapons. And yung EW at cyber attacks naman ng China ang tumatarget sa kanilang information networks. Now, na alam na natin ang bagong kakayahan ng China, here's the million-dollar question. Paano mababawi ng US ang kanilang advantage? Well, hindi ito magiging madali at hindi lang ito tungkol sa pagtatapon ng pera sa problema. Ang US ay gumasta ng $5 billion sa EW for 2024 pa lang. Yan ay 45% ng global EW spending. So, ano ang secret sauce? Baka kailangan ng ibang pag-iisip. Ang US ay nakafocus sa paglaban sa mga terorista at insurgents sa nakaraang 2 dekada, habang ang mga bansa tulad ng China at Russia ay naghahanda para sa high-tech na mga digmaan. Parang nag-training ka para sa marathon, tapos bigla mong nalaman na nasa sprinting competition ka pala. Kailangan ng US na mag-isip din in terms of kill webs. Kailangan nilang i-integrate ang AI sa kanilang mga sistema, hindi lang bilang add-on, kundi bilang core component. Kailangan nilang i-train ang kanilang personnel na mag-isip ng creative, na asahan ang hindi inaasahan. Kasi sa mundo ng EW, pwedeng magbago ang rules sa isang kisap mata lang. Pero here's a thought na pwedeng magpagising sa'yo sa gabi. Paano kung ang susunod na giyera ay hindi isang labanan na gamit ang bomba at bala, kundi gamit ang bits at bytes?
Paano kung ang decisive battle ay mangyayari sa electromagnetic spectrum, invisible sa mata pero devastating ang impact? As we wrap up, tandaan ito. Ang balance of power sa mga lugar tulad ng South China Sea ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking barko o pinakamaraming eroplano. It's about kung sino ang pwedeng mag-control sa invisible waves na nakapaligid sa ating lahat. At ngayon, ang China ay sumasakay sa wave na yan sa paraan na talagang kinakabahan na ang US Navy. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang US ay may ilan sa pinakamatalino at advanced na technology sa mundo. Ang tanong ay, magagawa ba nilang mag-adapt ng mabilis? At here's something to think about habang nagsi-sign off tayo. Kung ganito kalaki ang naging progress ng China sa electronic warfare, ano pa kaya ang ibang technological surprises na meron sila? Anong mga unseen weapons ang ginagawa sa mga lab sa buong mundo ngayon? Sa susunod na gagamitin mo ang iyong smartphone or Wi-Fi, alalahanin mo, you're tapping into the same invisible realm na pwedeng mag-decide ng fate ng mga bansa. Ang electromagnetic spectrum, battlefield ng hinaharap, nakatago sa mga paningin mo. So, ano sa tingin nyo? Tapos na ba ang US Navy? O kaya pa nilang mag-pull ng technological advantage? Let me know sa comments. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mind-blowing tech at defense insights. Hanggang sa susunod, bantayan nyo ang invisible war na nagaganap sa paligid natin. Hindi mo alam kung kailan ka madadamay sa crossfire ng electronic battlefield. Diba ang galing? Ingat kayo sa invisible war, mga ka-tech warriors!